From the upper chamber, we go down south to Davao. We have News 5 correspondent Bril Montalvo there. Bril, unang tanong, talaga bang binebenta na ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Follow-up question, magkano raw ba? Lord, Denise, alam nyo, tama nga kayo dyan, no? Kumakalat nga itong larawan na sa bahay ng dating Pangulong Rodrigo Duterte doon nga sa Doña Luisa Subdivision sa Matina dito sa Davao City, kung saan may tarpaulin na nakapaskil doon sa kanyang gate na house for sale. Ayan, so ito yung kumakalat last Saturday dito nga sa social media. At pagdating ng linggo ay inalis na naman ito kaagad ng itong tarpaulin. At kaninang umaga ay pinuntahan natin mismo itong bahay nga ni former President Rodrigo Duterte doon sa Doña Luisa dito sa Davao City. At nakita natin personal itong tarpaulin na nakapaskil doon last Saturday sa kanyang gate, sa kanyang bahay. Pero hindi na ito nakapaskil at nakatago na ito sa isang sulok. Nung hinawakan namin ay agad nung kinuha ng mga nagbabantay doon at tinago. So sinabi naman at kinumpirma naman ito ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia sa isang panayama sa radyo noong Sabado na binibenta niya ang bahay nila ng dating Pangulo doon nga sa Doña Luisa. Bagamat masakit sa kanyang loob na ibenta ito, pero wala siya magagawa kasi nga for the sake na parang wala na umano siyang privacy doon sa loob ng bahay at hindi na siya komportableng tumira doon. Kasi nga advice ng lawyer ni Hanilet Avancenia na lagyan ng CCTV ang bawat sulok ng bahay, including ang mga kwarto. So isa sa mga reason bakit ibebenta na itong bahay ng dating Pangulo sa Doña Luisa. At wala pa naman tayong nakuhang reaksyon coming from sa mga anak ng dating Pangulo doon nga sa pagbebenta ng bahay ng kanilang ama. So ngayon, hinihintay pa natin ang statement ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon, wala na yung tarpaulin na nakapaskil doon nga sa labas ng gate ng bahay ni Digong dito sa Davao City. May report ako nakita, ang sabi sa report, siyempre tutol sila VP Sara, tutol yung mga anak, at ang recommendation daw nila ay i-open na lang daw sa public at gawing museo. Totoo ba to? Yun nga, Lord, doon nabasa nga natin sa isang article sa Philippine Star na hindi nga sang-ayon itong si Vice President Sara Duterte na ibibenta ang bahay nila or ng kanyang ama. Bagamat hindi siya ang may-ari at hindi siya makapag-desisyon doon nga sa bahay. But sinasuggest niya na wag na lang ibenta at gawin na lang parang tourist spot at bahay bisitahan ng mga Davaoenyo. At kung gusto nga makita at matunghayan itong ang bahay ng dating Pangulo, kasi sabi daw na doon daw nanunuluyan ng dating Pangulo, doon kumakain at doon tutulog. So most probably patok ito na maging destinasyon dyan nga sa lugar na yan dito sa Davao City instead na ibibenta. May tanong din ako, Bril. Diyan ba lumaki sila, Mayor Baste, sila Sara, at yung lahat mga anak? Wait lang, habol ko, Bril. Pa-confirm, sa Matina ba ito? Tama ba? Yes, tama ka nga dyan din sa Doña Luisa Subdivision sa Barangay Matina, Davao City. Ito yung naging kontrobersyal na bahay ni Digong last March 13. Yung napabalitaan na i-raid umano ng CIDG itong naturang bahay. Pero wala namang nangyaring raid at nagsidatingan din last March 13 nung nakarinig yung mga taga-suporta na i-raid itong ang bahay ng dating Pangulo sa Doña Luisa. At starting noon ay nagtitent na, nag-vigil na yung mga taga-suporta, nagbabantay na doon sa labas ng bahay ni Tatay Digong. So kung mapapansin nyo, wala ng tao. Wala ng tao sa bahay ni Tatay Digong kasi nga pinaalis na ng mga homeowners doon sa Doña Luisa Subdivision ng mga taga-suporta
ng dating Pangulo na nagbi-vigil every night at nagbabantay doon sa labas ng bahay. Kasi nga, sabi ng mga homeowners, baka nakakadistorbo na sila sa mga nakatira doon at parang wala ng privacy ang kanilang subdivision kasi nga kahit sino na lang ang pumupunta at nakikiselfie, yun. So ngayon wala nang mga wala nang mga supporters na nagbabantay doon sa labas ng bahay ni Tatay Digong sa Doña Luisa. Pero may nagbabantay pa rin yung kanyang mga original na mga security guard or mga bodyguard ni Tatay Digong. Saka yung mga yung mga staff dati, 'di ba? Yung mga nakikita natin na kasama niya noon sa yung household staff, wala na rin sila diyan. Alam mo, sabi din ni Haninet Avancenian, no, ang nakatira na lang doon sa bahay, sa loob ng bahay is itong kanyang mga katulong, yung 4 na katulong nila. At doon din, Lord, sa tanong mo kung diyan ba lumaki yung mga anak ng dating Pangulo. Naku, hindi tayo sure dyan, no, kasi marami pa silang, or may mga iba pang bahay sila dito sa Davao City, kagaya doon sa Bangkal, sa Taal Bangkal, sa Ancestral House, kung saan every December 25 ay namimigay ng ayuda at pahalipay ito ngang pamilya Duterte sa mga Davaoenyo. So, siguro doon may parte ng kanilang buhay na doon sila tumira, pero palipat-lipat lang. I ask kasi malaking bagay yan kung diyan ka lumaki. So, parang puno-puno ng mga alaala yan. That's right. Kaya ayaw, no? Oo, yung pagbentang yun ay, tapos sabihin natin na, alam mo naman, complex family situations, yung kumbaga, walang group chat, potential source of conflict yan, sabihin natin. Pero kung nakapangalan kasi hindi sa kanila at sa iba, mukhang, alam mo naman, korte ang sasagot niyan. Although, may posibleng maging source yan ng di ba? Hindi, kahit naman kasi hindi nakapangalan, pag-uusapan pa rin, usually, Tignan natin kung anong kakalabasan yan. Pero sana dyan, pag gagawin museum, huwag tanggalin yung kulambo. Yun kasama yun Of course. Kasama yun sa kwento. Diba? Kulambo. Tapos yung kanin na korting... Ano nga ba yun? Cake? Cake ba yun? Yung cake, oo. Alala mo yun, panahon ng pandemya. Maraming Kasi isipin mo, ang Pangulong Duterte noon, bibiyahe talaga ng ilang oras every week, nga ba yun? Para umuwi. Di ba? Yan ang niya happy place. Drive pa ko. Parang nanigas yata si Bril. Okay. Bril Montalvo, maraming salamat sa iyo. Okay, nag-uulat mula sa Davao si Bril Montalvo, not for sale ang bahay na ito.